Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible every Sunday. At bago po tayo lumaot sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, ating pong recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Atin pong i-recite ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible na kung saan ay tinatalakay natin ang tema sa bawat aklat ng Biblia. Ang ating pong nakaraan ng mga tinalakay ay ang lumang tipan at ngayon ay narito po tayo sa bagong tipan. At ang ating pong tinatalakay ngayon ay ang mga liham ni Apostol Pablo. Sa bagong tipan ay meron po tayong 4 na aklat, ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, at sa kasaysayan ng simbahan o church history ay ang Acts. At ang mga liham naman ni Apostol Pablo ay ating pong sinimulan talakayin nung nakaraang linggo, ang aklat ng Romans. At ngayon ay narito po tayo sa unang Korinto. Alright? So ang paksa po natin ngayon ay ang tema nito sa aklat ay ang pagkakaisa sa pangalan ni Kristo. Alright? So tunghayan po natin ang talata sa verse 10. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Okay? Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magbahabahagi sa isipan at maging sa layunin. Tayo po ay dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Panginoon na tayo ay samahan sa gabing ito ng ating pananambahan. Nawa ang kanyang salita ay patuloy nating maunawaan sa payak na paraan. Tayo po manalangin. Dakilang naming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa gabing ito ng aming pong pagdulog sa iyo. Nadalangin po namin ang aming mga kapatid na ikaw, O Diyos, ang patuloy na mangusap sa amin, Panginoon, na kami ay maging kaisa ng iyong isipan at ng iyong layunin, Panginoon. At aming dalangin, O Diyos, na nawa po ibuklurin mo kami sa isang pananampalataya, sa isang uh, pag-asa at pag-ibig. Dalangin po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na patuloy na gumabay sa amin, O Diyos, upang sa gayon ay maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Aming dalangin ang lahat ng ito, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alright? So, ang pangkalatang impormasyon po natin sa aklat po ng unang Korinto. Ang may akda po nito ay walang iba kundi si Apostol Pablo.
At ang mga tumanggap nito ay walang iba kundi ang iglesia sa Korinto. Ang petsa ng pagsulat, humigit kumulang mga 55 AD. At ang layunin ng pagliham na to, pagsulat ay tugunan ang mga suliranin sa simbahan, magbigay ng espiritual na paggabay at ipaliwanag ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at kabanalan. Ang buod ng aklat nito ay ating makikita dito sa ating puntos ngayon na ang unang Korinto ay isang liham ni Pablo sa iglesia ng Korinto, isang lungsod sa Gresya na kilala sa kasaganaan, ngunit puno rin ng imoralidad. Tinalakay dito ang mga alitan sa simbahan, mga maling katuruan, at mga isyong moral. Kaya pinayuhan ni Pablo ang mga Kristiyano na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, magkaroon ng pagkakaisa at magpakita ng tunay na pag-ibig sa isa't isa. Alright? At dito po sa aklat na ito ay makikita po natin ang mga laman nito bilang kabuuan ng buong unang Korinto. Ang una ay yung pagkakaisa sa simbahan. Huwag mahati sa iba't ibang grupo kundi maging isa kay Kristo. Ikalawa ay ang kahalagahan ng krus ni Kristo. Ang kaligtasan ay hindi sa dunong ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ikatlo, yung pagiging templo ng Espiritu Santo. Ang ating katawan ay banal at dapat panatalihing dalisay. Ikaapat, ang pag-ibig bilang pinakadakilang kaloob. Inilarawan sa unang Korinto, Kabanata 13, ang pag-ibig na hindi nagmamataas, hindi naiinggit, at walang hanggan. Kalima, ang muling pagkabuhay ni Kristo, patunay na may buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sa Kanya. So ito po yung mga paksa na binanggit ni Kristo, binanggit ni Pablo sa mga taga-Korinto at ipaniliwanag niya ang mga katuruang ito dahil dun sa mga issue na kanyang nabalitaan. Bagamat ang Korinto ay nasa kasaganaan ng buhay, ay may mga issue ng immoralidad at ito ang nagtawag ng pansin sa kanya sapagkat hindi ito nagiging o hindi ito maganda sa kabuuan ng iglesia na naghahati-hati at merong immoralidad. Okay? Kaya dito sa aklat na ito, ang tinalakay niya kung paano na mamuhay na may pag-ibig at kabanalan ang kanyang mga tinawag o mga pinili. Alright? Ano po yung pangunahing mensahe? Ang pag-ibig at kabanalan ay dapat manaig sa buhay ng bawat Kristiyano. Hindi sapat ang katalinuhan o mga espiritual na kaloob. Ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kung babasahin po ninyo ang aklat ng Korinto, doon sa Kabanata 13, ay tinalakay ni Pablo ang patungkol sa pag-ibig. Na kahit na ano pang kaloob, kapangyarihan, o nakapagsasalita ka ng iba't ibang wika, at ikaw ay nagkakawang gawa, ngunit kung wala kang pag-ibig, ay wala ka ring kabuluhan. Kaya tampok po sa aklat na ito ay yung makikita natin sa 13:13. At ngayon, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Okay? So dito po sa ating pagsusuri sa talata na ating binasa kanina patungkol sa pagkakaisa, ay meron po tayong mga analysis o pagsusuri dyan. Ang una ay ano ba yung pangunahing mensahe ng talatang ito?
Ang pangunahing mensahe ng talatang ito ay ang panawagan ni Pablo sa mga mananampalataya na magkaisa at iwasan ang pagkakabahabahagi sa pananampalataya sapagkat nabalitaan ni Pablo na sila'y nagkakanya-kanya. Doon na merong kay Apollo, kay Pedro, kay Pablo, at kaya yung kanyang liham ay nagbigay ng babala sa kanila na hindi nahahati si Kristo. At merong mga nauuna na sa communion, ano? So, kaya binigyan niya ng diin dito ang pagkakaisa. Alright? Ikalawa, bakit mahalaga ang pagkakaisa sa pananampalataya ayon kay Pablo? Mga kapatid, mahalaga ang pagkakaisa sapagkat ito ang nagpapakita ng isang matibay at tunay na pananampalataya kay Kristo. Ang pagkakawatak-watak ay maaaring humina sa simbahan at magdulot ng hidwaan. So ito po ang tactic ng diablo na to divide and conquer. At ito rin ang ginamit ng mga Spanish sa Pilipinas na to divide and conquer. Kaya alam niyo yung mga yan, mga Spanish na dumating dito, kakaunti lang yan. Pero nasakop nila ang buong kapuluan kasi nga hindi nagkakaisa ang mga Pilipino. Dahil nga sa dami ng isla dito sa ating kapuluan ay napakahirap na unite. So kaya madaling nakangkit ang Pilipinas dahil hindi nagkakaisa. At dito sa pananaw ng banal na kasulatan na nabanggit ni Pablo na ang pananampalataya kay Kristo ay hindi nahahati. Iisa ang Panginoon at tagapagligtas at tayo ay isang bautismo at iisa ang ating mga layunin. Kaya hindi tayo pwedeng tumakbo ng sa sarili natin at sila sa sarili nila. Kundi naroon tayo sa isang kabuuan na kung saan si Kristo ang ulo ng simbahan. Okay? So, ganun kahalaga. Ano po? Ang pagkakaisa. Ikatlo, ano ba yung maaaring maging sanhi ng pagkakabahabagi sa loob ng simbahan? Alright? Ang hindi po pagkakasundo sa mga doktrina, pagkakaiba-iba ng opinyon, personal na hangarin, at pagkakaroon ng mga pangkat-pangkat ay ilan lamang sa mga sanhi ng pagkakabahagi. Kung titingnan po natin noong 1st century at ngayon ay nasa 21st century na tayo, isa sa mga katanungan ng mga kasalukuyang mga nag-aaral ngayon, mga theologian at mga nagsasaliksik, ay kung bakit may iba't ibang mga pangalan ng simbahan. Okay? Ano ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga watak-watak o nagkakaroon ng iba't ibang denominasyon kung si Kristo lamang din naman ang ating pinanaligan, sinasambat pinaglilingkuran. So mahabang usapin po ang patungkol sa ganitong katanungan. Subalit masasalamin natin sa bagong tipan, itong liham ni Pablo, ang unang-una lamang diyan ay hindi pagkakasundo sa mga doktrina, yung mga aral. Lalong-lalo na sa distinction na sinasabi natin na yung iba ay, ang sabi nila, ang bautismo ay lubog. Iba naman ay wisik. Yung iba naman ay may mga iba-ibang opinyon patungkol sa uri ng pagsamba, yung kanilang mga ritual, at yung kanilang mga practices. So tayo po ay may iba-ibang kultura pagdating sa ating pamumuhay. Pero kapag ang salita ng Diyos ang pinag-uusapan, ito ay cross-cultural. Ano man ang kultura mo, iisa lang ang Panginoon at tagapagligtas. Si Kristo ay hindi nahahati. Alright? Hindi siya pwedeng pagbuklod-buklurin. Tayong lahat ay iisa sa katawan. We are
the body of Christ. Ano man ang ating mga kaloob, ano man ang ating mga kakayahan, iisa ang ulo. Hindi pwedeng maging dalawa. Okay? Kaya po yung ating mga opinion natin yan. Pero iba ang tinuturo ng Biblia. At nagkaroon ang pagkakahati-hati dahil ng mga personal na hangarin. Yung gusto nila silang mamuno, sila yung makilala. At kapag sila yung marami ng tagasunod, hinahati na nila ang simbahan. Kasi gusto nila ng pakinabang. Kaya ito yung mga dahilan na yung sanhi ng pagkakabahabahagi. Kasi may mga personal na hangarin. Okay? At ano pa, yung nga, pagkapangkat-pangkap, kung sino yung mga leader na magagaling, mga kilala, so doon sila sumasama. Doon sa mga leader na hindi nakikinabang sa kanila, so hihiwalay sila ngayon. So yun po ay mga sanhina ng mga desisyon ng tao. Kaya kung tayo susunod sa itinuturo ng Biblia na iisang Panginoon na tagapagligtas, na dapat ay nasasangkapan ng tatlong bagay. Ang una ay yung ating pananampalataya at yung ating pag-asa at higit sa lahat ay ang pag-ibig. So kung tayo mayroong pag-ibig sa isa't isa at mahal natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas, ay hindi nating hahatiin ang simbahan, kundi tayo ay iisa. Siguro kung magtatanong tayo, ay pastor, bakit po nagkaroon ng mga simbahan na Presbyterian, Baptist, Methodist, Anglican, etc., etc. At sa ngayon ay may mga independent churches. So yan, makikita po natin dyan ang tinatawag na distinctive. Alright? Yung tinatawag na kaibahan na patungkol sa kanilang mga practice. Okay? Pero hindi nangangahulugan na sila ay kaaway. Okay? Dahil iisa rin ang kanilang pananampalataya. Nagkaiba nga lamang doon sa ating mga practices patungkol sa pagsasagawa ng ating pananampalataya. Alright? Ngayon, bakit may mga relihiyon na Biblia rin naman ang hawak pero sumasamba kay Maria at maraming mga rebulto. Iba naman, Biblia rin ang hawak, naniniwala sa Diyos, ang samba nila ay Sabado. Okay? So, yung iba naman, kinakailang uniform ang mga simbahan nila para parehong may tulis. So, dito makikita natin yung pagkakaiba na mga nagkaroon ng kanang sariling identity na sa kanilang opinyon, sila ang tama. Okay? Pero tandaan natin, wala pong merong monopolyo o monopoly ng tama. Kasi lahat nagsasabing tama sila eh. Ngayon, paano nating mababalidate kung sino ba ang nagsasabi ng katotohanan? Walang magsasabi ng katotohanan sa atin, kundi ang sinasabi ng Biblia. Yung nga lamang, nagkaroon po ng tinatawag nating ibang paliwanag o interpretasyon. Kasi, ang Biblia, pag tinignan po ninyo yan, okay, itong Bible na to, okay, iba-iba yung yung interpretasyon. At minsan ay merong personal na interpretasyon o denominational interpretation. Pero ang sa ating paniwala po na ang Biblia ay infallible, hindi pwedeng magkamali. Kung ano ang sinasabi nito, yun ang totoo at dapat nating i-practice sa ating buhay. Kaya kung kayo nagbabasa ng Biblia
Ito ang magiging gabay ng ating buhay. Kung nagkakaroon man ng pagkakaiba-iba ng denominasyon dahil ito sa kanilang mga opinyon. Alright? Panlang paniwala na kanila sa palagay nila ay tama. Kaya ngayon, ang tanong, sino ba talaga ang tama? So lahat po yan may tama, ano po? Pero ang tama, pinakatama talaga ay ang Bible. Si Kristo ay siyang pinaka, kumbaga ang dapat nating sundin sa turo, sa pamumuhay, at sa ating pananampalataya. Okay? So ngayon, ipinaliwanag na ni Pablo yan, yung patungkol sa pagkakaisa. Ang pagkakaisa, ano ba yung pagkakaisa? Kailangan ba para-pareho ng suot? Kailangan ba na ah, para-pareho ng oras ng pagsamba para unity? Hindi po yan ang unity. At ito malalaman natin kung ano ba yung pagkakaisa na tinuturo sa atin. Ano po? Okay? Now, ika-5 na po ito na tanong natin o pang-4. Paano natin maisasabuhay ang aral ng talatang ito sa ating pang-araw-araw na buhay? So ito po ay maisasabuhay natin sa pamamagitan ng pagpapakita ng paggalang sa opinyon ng iba. Alam niyo po ba yung opinyon? Yung kanyang sarili lamang yun eh. Pananaw niya yun eh. So may galang tayo dyan. Opinyon niya yan eh. Okay? Pag-unawa sa pananampalataya ng ating kapwa. So minsan, may mga paniwala tayo, pananampalataya na slightly, na sa palagay niya, ito yung kanyang paniwala. So iginagalang po natin yun. At pagsunod sa kalooban ng Diyos na may pagpapakumbaba at pagmamahal. So ito po yung paraan ng may isabuhay yung aral sa talatang ito sa pang-araw-araw. Yung paggalang sa opinyon ng iba. At yung pag-unawa sa kanilang pananampalataya na hindi mo sila pwedeng pilitin na paniwalaan yung gusto mong paniwalaan. Pwede mo silang i-encourage pero hindi mo sila pwedeng pilitin. Ipagdikdikan mo, ipagdiinan mo yung iyong paniniwala. At higit sa lahat yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Hindi mo rin sila mapipilit. Kaya sa mga simbahan, may mga sila, yung tinatawag na mga rules, mga batas. Pag pumasok ka doon sa isang simbahan na kinakailangan, lahat kayo nakasaya. Yung mga babae na mahahaba, na hanggang sakong ang suot. Tapos naka-long sleeve. At ang mga buhok ay ang hahaba. Nakala mo'y parang mga manananggal ang labas, ano? Opinion na palagi, practice nila yun. Wala tayong magagawa doon. Pero kay Kristo rin sila naniniwala. Alright? Yung iba naman ayaw kumain ng baboy. Ay opinion nila yun. Igalang na lang natin. Kasi may paniwala sila na yun daw baboy ay maraming worms. At saka kasi may mga basis din naman. Alright? Ngayon, paano nating i-reconcile ang mga gatong uri ng mga opinyon, paniniwala, na hindi tayo mag-aaway-away at hindi nating hahatiin ang iglesia. Pero pag sisiyasatin natin ang kasaysayan ng simbahan, mula pa dun sa 1st century, ito na nga yung issue na binigyan ng solusyon ni Pablo, na hindi nahahati si Kristo. Okay? Kaya isang Panginoon, isang Espiritu, isang bautismo na ating sinusundan. Ngayon, pag yan ay humiwalay pa at nagkaroon ng ibang pananaw patungkol kay Kristo, so doon tayo nagkakaroon ng problema. Lalabas na kulto na ang labas niyan. Kaya pag taliwas na doon sa pananampalataya,
na si Kristo ay tao lang, so malaking problema yan. At yan po ay hindi talaga nating matatanggap sapagkat taliwas yan sa tinuturo ng Biblia. Okay? Pero sa ngayon, kung titingnan natin paano natin may pamumuhay ito sa pang-araw-araw, paggalang sa opinyon ng iba. Opinyon niya yun. Pero tanda natin, mas kapag sinabi ng salita ng Diyos, yun ang ating papaniwalaan. Okay? At yung kanilang pananampalataya. Okay? So, igagalang natin yun. Okay, huli na po to sa ating analysis. Ano po ang koneksyon ng talatang ito sa kabuuang mensahe ng unang Korinto? Ang talatang ito ay bahagi ng mas malaking tema sa unang Korinto kung saan pinaalalahanan ni Pablo ang simbahan sa Korinto na maging isa kay Kristo at huwag mahati dahil sa iba't ibang leader o pananaw. Alright? So, yung leader at pananaw, ano po? Tinatawag nating view. Right? So, si Kristo ay hindi pwedeng hatiin. Kung may mga leader na hinahati ang simbahan, personal interest po yan. Right? At yung pananaw, personal niya yan. Kaya nga po napakainam na sinusuri ang bawat katuruan sa liwanag ng banal na kasulatan. Kapag hindi sinasabi ng kasulatan at yan ay pananaw ng tao, medyo magtatanong po tayo dyan kung gaano yang katotoo. Alright? Kaya nagkakaroon po ng problema ang mga simbahan na hati. Pagka nahahati ang simbahan, humihina po yan. At yan po ang strategy ng Diablo, to divide and conquer. Hahatiin muna kayo, and then tsaka kayo titirahin ngayon yan. Kasi small na lang titirahin niya, mahina yun. Pero kung isang simbahan ay nagkakaisa at ang pananampalataya nila ay iisa, ang kanilang layunin ay iisa, hindi pwedeng wasakin ng Diablo yan. Hindi siya makapapasok dyan. So ganoon katibay ang simbahan. Kaya nga po ang simbahan hanggang ngayon ay nag-e-exist. Nung panahon na ito'y ideklara ni Kristo, sabi niya, "Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So yung itinayo niya na iglesia, hindi po yung iglesia ni Kristo na nakikita nyo sa Pilipinas, ano po? Ito yung mga pinili ng Diyos, mga hinirang ng Diyos. Right? Na nag-e-exist hanggang ngayon. At ito ang dineklara ng ating Panginoon. We are the triumphant church, mapagtagumpay na simbahan. At yan ay mag-e-exist habang nag-e-exist ang mundo. Sapagkat si Kristo ang ulo nito. Si Kristo ang leader nito, ang head nito. Hindi po ang tao. Kung mayroong mga leader sa simbahan, sila po ay under shepherd. Kung mayroong minister, pastor ang simbahan, si Kristo pa rin ang namumuno. Sapagkat ang salita niya ang pinakapundasyon ng pamumuhay. Ngayon, kung magkakaroon niya ng sarili itong rules and regulation na taliwas sa sinasabi ng Biblia, kulto na po ang tawag natin dyan. At sa Pilipinas, marami po tayo niyan. Nagtayo ng sariling kaharian. Ayun. Ano nangyari na ngayon? Ginawang alipin yung mga membro na namamalimos at nangingilak ng pera para sa pangalang ng simbahan. Yung pala para sa kanya. Ay kilala na po ninyo yung taong yan. Nakakulong na yan. At accused ng 200 rapes. Dahil turo niya yan. Na pinaniwala ang mga tao na si Kristo ang aral niya ang kanilang sinusunod. Pagka ganun po at nagiging
tao na ang sinusunod, hindi na ang salita ng Diyos, ay mag-ingat na po tayo diyan kasi sa impyerno ka dadalhin niyan. Alright? Malaki po ang trauma sa mga taong nabiktima niyan. Kaya ang aking laging pinapayo ay magbasa kayo ng Bible. Suriin ninyo. Alamin ang katotohanan sapagkat yan ang ligtas. Amen. Alright? So yan po yung ating analysis dito sa verse 10 ng chapter 1 ng unang Korinto. Okay? So ang uhugutin po lang natin dito ay mga practical application kung paano natin papakinabangan ang tema ng aklat na ito, ano, na tinuturo ni Apostol Pablo. Okay? Pagkakaisa sa pangalan ni Kristo. Right? Ang tanong natin ay, paano magkaisa sa pangalan ni Kristo? Magkaisa ba tayo sa pangalan ni Kristo? Halimbawa ay, ito ay The Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Sino po yan, Pastor? Yung mga Mormons. Okay naman ay the Seventh-day Adventist. Okay, dila naman ay sabi natin ay Protestant o kaya ay Baptist, Bible Baptist, Anglican, Anabaptist, or Methodist. So ito po yung mga pangalan ng mga grupo, no? Sabihin natin mga denominasyon. So merong mga distinctive na itinuturo ang mga grupong ito. Okay? Katulad ng Methodist, yung kanilang way of execution ng paniniwala sa pamumuhay, dapat ikaw yung talagang makabiblia, nananalangin. Alright? Samantalang sa iba naman, ang kanilang focus ng kanilang pagsunod sa kabanalan ay yung kanilang mga pagpupuri at pag-aawitan. So iba-ibang paraan ng pagsunod sa ating Panginoon. Pero suriin natin kung ano po yung makabiblia, practical, at hindi po weird na execution ng buhay Kristiyano. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, ay may maraming tinatawag na manifestation ng Holy Spirit na gumugulong yung mga tao kapag puspos ng banal na Espiritu. O kaya naman ay mga nagwawala. So titingnan natin ang mga uri ng execution ng kanilang pananampalataya kung ito ba ay tumpak at naaayon sa banal na kasulatan. Sapagkat may mga tao na gusto nila ganoon. Pero taliwas naman pala, si Kristo rin naman ang tinuturo doon. Kaya ito ay mainam na talagang sinisiyasat natin ang banal na kasulatan at chinecheck natin kung gaano ba katotoo yung ganitong uri ng pamumuhay. Amen. So ang tanong natin, paano magkaisa sa pangalan ni Kristo na tinuturo ni Pablo? Okay, number 1, yung pagkakaisa sa pamilya, no? Extraction po ito dun sa talata. Sikaping magkaroon ng bukas na komunikasyon at pag-unawa sa loob ng tahanan. Iwasan ng alitan. Alright? Sa pamamagitan ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Yung respect at saka yung pag-ibig sa isa't isa, so yan po yung esensya ng pagkakaisa sa pamilya. So kung merong pagkakaisa, makikita natin doon yung respect at pagmamahalan sa isa't isa. Kapag nawalan na ng respeto ito at pagmamahal, imposible na to na makipagkaisa. Mag-i-independent na po yan, hihiwalay na yan. Kaya doon, nawawasak ang isang pamilya kasi nga hindi sila united. Okay? So isa pong principle yan na extract na application na
yung sikaping maging bukas. Kaya yung communication napakahalaga. Okay? Lalong-lalo na sa pamilya. Ikalawa, yung pagtutulungan. Okay? Sa trabaho man o sa paaralan, sa anumang grupo o samahan, mahalaga ang pagkakaisa upang makamit ang isang layunin at iwasan ang inggitan o kompetisyon. Hindi nakabubuti at ituon ang isip sa kooperasyon. So napakahalaga po dito yung pagkakaisa. Alright? At dito, lisin yung inggit. Ano? Kasi pag meron ng inggit na pumasok at nagkaroon na ng kompetisyon, so parang naghahatakan na yan eh. Sisiraan mo itong isa para makaungus ka. So hindi po maganda sa isang samahan o sa isang ah, grupo na may ganitong uri ng diwa, ano? Kasi talagang ibabagsak niyan o magkakaroon niya ng division. Kung isa lang naman yung layunin, so dapat kaisa tayo doon. At dito napakahalaga yung maging asset tayo sa isang grupo o sa isang samahan. At kapag tayo naging asset, yun, nakatutulong tayo. Kumbaga, nagiging blessing by association tayo doon sa kabuuan. Kaya ito mangyayari lamang kung yung pag-ibig ay naroon. Hindi po yung galit o puot, kundi pag-ibig. Okay? So ikalawa po yan, yung pagtutulungan sa trabaho o sa paaralan o anumang ating kinabibilangan na grupo. Okay? Tatlo, yung pagkakaisa sa simbahan. Bilang bahagi ng isang pananampalatayang komunidad, mahalaga yung pagiging isa sa layunin ng paglilingkod sa Diyos. Iwasan ang hindi pagkakaunawaan at iprioridad ang pagmamahalan bilang magkakapatid kay Kristo. So mga kapatid, yung pagkakaisa sa simbahan, okay? Naisa yung ating layunin kundi luwalhatian ng Diyos at tayo maging masaya to enjoy God, to enjoy Him, o to glorify God and to enjoy Him. So isa po yung ating layunin. At kung may iba pang layunin dito na taliwas dun sa objective ng simbahan, so hindi po tayo kumbaga, magiging kaisa nito sapagkat hiwalay po yung ating layunin. Hindi para itaas ang ating sarili, kundi itaas ang pangalan ni Kristo. Okay? Kaya dito iiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan at laging ipapriority yung pag-ibig mo, pagmamahal mo bilang kapatid kay Kristo. Okay? Pagka may mga kahinaan ng mga tao o mga kapatid, naunawaan natin sila, doon ay ipapadama natin yung ating pag-ibig sa kanila kaya iisa pa rin tayo doon sa ating pinaniniwalaan. Okay? So, ikatlo po yan. Ikaapat ay yung kapayapaan sa lipunan. Medyo in general po yung ating, dito, malawak po yung nasasaklaw niya. Pero nililiitan po lang natin para mas mahagip po natin itong mga extract na mga application na ito. Ang kapayapaan sa lipunan, sa halip na paghiwa-hiwalayin ng paniniwala o opinyon, ay matutong makinig at umunawa sa iba upang makabuo ng mas maulad at mapayapang komunidad. So sa isang community ay tanggapin na natin ang katotohanan na iba-iba talaga ang paniniwala. Pero hindi po yan nangangahulugan na hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kung magkakaiba tayo ng ating paniniwalaan. Okay? So yan ay nagpapakita lamang kung paano ka
uunawa, paano ka magmamahal sa iyong kapwa. Na hindi komot ito ay sabihin natin ay hindi natin kasama, no? Parang kumbaga sa Islam ay kill the infidel, ano? Pagka hindi ka naniniwala sa kanilang paniniwala, ay kalaban ka, patayin yan. So, hindi po ganun. Right? Dahil lang tinuturo sa atin ng Biblia ay, yun nga, yung pagmamahal sa ating kapwa. Dahil wala man yung utos na uuwian ng lahat sa buong Biblia eh. Ibigin mo ang Diyos higit sa lahat at ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, hindi mo ititreat yung kapwa mo, okay, na ayaw mo na gawin din nila sa'yo. Kung kaya, treat them well. Maging patas ka sa kanila. Maging mabait ka sa kanila. Okay? Hindi mo sila lalamangan o pagsasamantalahan sapagkat ayaw mong gawin din nila yun sa'yo. So kaya ang lipunan ay magkakaroon ng kapayapaan. At ito ay isa ring tanda ng pakikipagkaisa kay Kristo sapagkat ang dala niya kapayapaan. At tayo ay nagiging, kumbaga, tagapagdala rin ng liwanag. Nagiging preserver din tayo sa isang lipunan. Kapag naroon ang pag-ibig na higit sa lahat, ito yung pinaka bottom line na tinuro ni Pablo, na kahit na ano pang kaloob na meron ka, kahit nagpapalipat ka ng bundok, kahit nagsasalita ka ng iba't ibang wika, at ikaw ay napakatalino, wala ka namang pag-ibig sa iyong kapwa, wala ka rin kabuluhan. Kaya sa lipunan ng tao, nagkakaroon ng kapayapaan kapag mayroong pag-ibig. At itong pag-ibig na to ay mahayag sa paraan na tayo ay natututong makinig, umunawa, right? Upang makabuo ng isang maunlad na mapayapang komunidad. Amen po. So, hindi tayo ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak o pagkahati-hati, kundi tayo nagiging glue. Kumbaga nga, dahil mayroong pag-ibig na kumbaga ay na pagsasama-sama mo sila. Okay? At yun po ang isa sa mga factor, yung pag-ibig na meron tayo sa ating puso. Okay? So, ikalima, yung pong pansariling disiplina o self-discipline. Kailangan natin to sa pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay nagsisimula sa loob ng sarili. Maging matatag sa pananampalataya, paninindigan, at mga layunin upang maging mabuting halimbawa sa iba. So it takes ng discipline o sariling disiplina, ano po, na yung ating pananampalataya ay immovable at ito po ay nakabase dun sa katotohanan na paniniwalaan natin ang Biblia ang ating sandigan ng ating pananampalataya. At ang tinuturo nito na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas na ating pinaglilingkuran. Siya po yung ating ipinapangaral sapagkat siya ang pag-asa ng tao. Dahil walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit para maligtas ang tao, kundi ang pangalang ni Kristo Jesus. Kaya tayo po ay nagkakaisa pagdating sa pananampalataya patungkol kay Kristo, patungkol sa Biblia, patungkol sa ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Okay? And then ito po yung ating pinaninindigan at yung ating objective ay luwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung ating pong disiplina sa sarili, ano po, pagdating sa pananampalataya, paninindigan, at layunin, ang siyang factor para sa pagiging kaisa ni Kristo. Right? So pag nilayan po natin ito, ano po, sa madaling salita, inihikayat tayo ng talatang ito na maging mapagkaisa.
Sabihin, hindi naman yung pagkakaisa na kung mali na yung paniniwala ng kapatid mo, kaisa ka pa rin. Doon po tayo hindi magkakaisa. Kung si Kristo ay itinatakwil na niya na hindi Diyos, ay hindi tayo magkakaisa niyan. So, sino po yung ating magiging kaisa? Kapareho, kaisa ng ating pananampalataya, ang paniniwala, at ng ating mga pinapahalagahan. Okay? Tandaan po natin, ano po? Nagkakaisa tayo dahil kay Kristo. Okay? Hindi po tayo nagkakaisa dahil sa sinasabi natin na kapayapaan. Si Kristo ay naparito na hindi kapayapaan ang dala. Ang dala po niya ay tabak. Ang ibig sabihin po niyan, meron pong mga taliwas o hidwang pananampalataya na hindi po kinakatigan ng Biblia. Kung sa mga paniniwala at mga practices ay magiging kaisa tayo doon, na taliwas naman sa tinuturo sa atin ng Biblia, hindi po pagkakaisa yan. Kaya doon may mga humihiwalay po talaga kasi paano mo naman tatanggapin ang isang katotohanan na okay lang na ikasal yung babae sa kapwa babae, yung lalaki sa kapwa lalaki. Ay hindi na po tayo magsasama niyan. Naintindihan po? Kaya may mga practices na kung titingnan natin na Biblia rin ang hawak nila. Naniniwala din sila kay Kristo. Pero taliwas naman sa kabanalan ng tamang pamumuhay, hindi po tayo magkakaisa niyan. Nagkakaisa lamang tayo kasi ang ating battle cry ay ng Reformation o yung tinatawag nating Reformation, yung sola scriptura. Ito, the scripture alone. Okay? Sola fide, by faith alone. Right? Sola Christus, by Christ alone. Okay? And then, solo, solus, ano ba ito? Yung, isa po sa mga Latin na solus gloria Deo. So, by, for the glory of God alone. So, yan po yung Reformation, battle cry ng Reformation, na doon tayo nagkakaisa. Sola Scriptura, sola fide, ayan, sola gratia, sola Christus, sola gloria Deo. So, yan po yung ating pinagkakaisahan ng ating pananampalataya kay Kristo. Okay? So, ano po yung challenge natin dito ngayon sa talatang ito? Ito po yung hamon sa atin sa pagkakaisa. Number 1 ay yung pagtatalo at paghahati-hati sa loob ng simbahan. Ang mga taga-Korinto ay nahahati sa iba't ibang grupo na sumusunod sa ibang spiritual na mga pinuno. Halimbawa kay Pablo, kay Apollos o kay Pedro. Ang ganito pong pagkakampi-kampi ay humahadlang sa tunay na pagkakaisa sa pananampalataya. So, ibig lamang pong sabihin nito, kung sino man po yung nagtuturo o nagpapahayag, ay yun na lamang ang papakinggan mo. Sabihin, ito lang. Alright? At paano naman yung iba na ipinadala ng Diyos na may mga kaloob din? Hindi na natin sila kakampihan, hindi natin sila papakinggan kasi hindi yan ang favorite natin. Tandaan natin, ang mga lingkod ng Diyos, mga ipinadala yan upang maghatid ng mabuting balita. So malaya tayong makinig. Pero tandaan natin, makinig tayo dun sa ang tinuturo ay ang pagkakaisa na isang pananampalataya kay Kristo. Kapag ito'y humiwalay na sa banal na kasulatan at kay Kristo Jesus, doon tayo magtanong kung yan ay naaayon pa sa kalooban ng Diyos.
Okay? Sapagkat si Kristo ay hindi pwedeng hatiin ng mga pinuno ng simbahan. Ikalawa, yung paghahalo-halo ng makakristyanong pananaw at sa kulturang makamundo. Okay? Ang mga taga-Korinto po ay naimpluwensyahan ng kanilang makasalanang paligid. Kabilang na po dito ang filosofiya at immoralidad sa kanilang lungsod. Kaya ganun na lamang ang pagsisikap ni Pablo na ipaliwanag sa kanila ang tungkol sa moralidad. Sapagkat nung panahong iyon sa Korinto ay okay lamang po yung tinatawag na kung ano ang mararamdaman mo, okay, sa gawa mo. So medyo taliwas po sa sinasabi ng Biblia yan. Paano kung maramdaman mong ikaw pala ay gusto mo ay lalaki ka, gusto mo ay lalaki, o babae ka, gusto mo ay babae. So, hindi tama. Iba naman ay nakikisiping doon sa kanilang miyembro ng pamilya, incest. So, hindi po tama. Pero sa sa mga Griego, okay lang sa kanila kasi ano yan eh. Kumbaga, culture nila yan. Na okay ka lang magnakaw, wag ka lang papahuli. So, yun po yung ilang mga practices na umiiral nung panahong yon sa Korinto. Ano po kasi merong templo diyan, templo ni Aphrodite. Isa po sa mga kilala na templo ng mga goddess na may mga prostitute diyan na kung saan ay they offer a free sex and worship ni Aphrodite. Okay? So, yung makakristyanong pananaw sa kulturang makamundo, hindi po talaga pwedeng pagsamahin. Kaya diyan, hindi tayo makikipagkaisa. Okay? Katlo, yung kawalan po ng tunay na pagpapakumbaba at pag-ibig sa isa't isa. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Okay? Kapag ang bawat isa ay inuuna ang sariling opinyon at interes kaysa kabuuan, okay, ng kapatiran ng simbahan, nagkakaroon ng hidwaan. Kinakailangan ang pagpapakumbaba, pag-ibig upang tunay na mapanatili ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo. So kaya dito na kapag pumapasok na yung mga personal interest, kanilang mga ambisyon, so nawawala na po yung unity. So tayo po ay nasa ilalim lamang ng isang ulo, kumbaga isang kapangyarihan, ang kapangyarihan ni Kristo. Okay? Kaya siya po ang ating sinusunod bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung may mga namumuno man na gusto tayong ihiwalay, i-separate sa body of Christ na taliwas sa katuruan ng Biblia, doon na po tayo mag-check sa Bible kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Okay? Pag kayo napahiwalay kay Kristo, ay tandaan natin, iba na ang tinuturo niyan. Ang kanilang mga sarili na, ang kanilang mga pananaw, kanilang paniniwala, hindi na po sa Biblia. Pag si Kristo ay tinuro na Diyos tao lamang siya, so malaking problema yan. Okay? Pag tinuturo na wala nang tithes ngayon, offering na lang. So marami mga turo sa Biblia na pananaw ng tao na sa palagay nila'y tama. Pero kung ano nakasulat, yun po ang ating sinusunod. Okay? Maliban lamang na hindi maintindihan ang interpretation, naging literal, kaya dapat talaga mag-aral ng Biblia. Okay? So kaya nga meron po tayong daily devotion ng Tuesday, Wednesday, and Thursday
para tayo ay lalo pang matuto. Alright? So, sana meron tayong natutunan sa gabing ito at naway napagpala kayo na tayo ay maging kaisa ni Kristo. Ang tinuturo niyang pagkakaisa sa atin. Okay? Tandaan natin, ang banal na kasulatan ang magbubuklod sa atin ng pagiging isa kay Kristo. At si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas natin. At ang ating pamumuhay ay naaayon pa rin sa pamantayan ng banal na kasulatan. Kung anong tama, yun po ang ating susundin. Alright? So tayo po yung manalangin at ating pag-pray ang ating mga tithes and offering. At kung kayo po ay may mga tithes and offering, so you can send your tithes and offering kay Sister Merlinda. Right? So ating po ipanalangin at ating mga prayer items, magpa-pray natin yung ating mga gawain na kahit na malayo ko dito at nariyan kayo, ay patuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin na walang investment na hindi mawawalan ng kabuluhan. We are investing for eternity. Lahat po yan ay ginagawa natin para sa buhay na walang hanggan. Okay? Let us pray at ating pong idalangin pong ating mga kaloob, ating mga kapatid na nakatunghay ngayon. Let us pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat kami po ay patuloy mong pinagkaisa kay Kristo, na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. At aming dalangin, Panginoon, na pagpalain po ang aming mga kapatid na mga nakatunghay ngayon. At ganoon din naman ang kanilang mga investment, pagkakaloob, ay balik mo sa kanila ng 100 times, 100-fold, O Lord. Bless them, O God. We pray, Father, in the name of Jesus, na nawa, Panginoon, ito pong turo ni Pablo na kami ay, Panginoon, ay magkaroon ng pakikipag-isa o magkaisa kay Kristo, ay amin pong maipamuhay ang pag-ibig sa salita mo at pag-ibig sa aming mga kapatid. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakatunghay, O Diyos. And we pray that the Holy Spirit na patuloy, Panginoon, na mag-encourage sa amin, O Diyos, na sumunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang bawat isa at ang mga panalangin nila, Panginoon, mga karaingan ay aking tinataas sa iyo. Ang mga karamdaman, Panginoon, may karamdaman, ikaw po magpagaling. Ang mga pangailangan pampinansyal, ikaw po mag-provide. At ang mga relasyon, Panginoon, ikaw po mag-ayos. Ang pong dinadalangin ng lahat ng ito, Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Alright? So sa ating pong pangwakas na panalangin benediction, awitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Umayo kayong mapayapa at naway ihanda ng Diyos sa kinabukasan. God bless you po and see you po on next Sunday.